Ito si Rick. Ayaw niyang kunan ng video ngayon pero pinindot mo ulit ang play at ibinalik ko siya sa malayong nakaraan sa panahon na may mga dinosaur pa rin sa planeta. Para makabalik, kailangan niya ngayon maghanap ng time machine na nakatago sa isang pugad ng Maiasaur, isa sa iilang nilalang na gumagawa ng pugad noon. Nagising si Rick sa gitna ng mga higanteng pako, makapal na singaw at mga lamok na kasing laki ng peras. Ang una niyang naisip ay lumiit na naman siya pero hindi ito ang daigdig tulad noong 66 na milyong taon na ang nakalilipas. Noon, 3 beses na mas matangkad ang mga puno at 12-dosenang beses na mas malaki ang mga hayop. May isang malaking bagay na gumagalaw sa damuhan at kailangang tumakbo si Rick. Wala nang balikan. Isang anino ang lumitaw sa mga halaman, isang malaking bibig, may ikling binti at mabibigat na paghinga. Isa itong Tyrannosaurus. Huminga ito, nanigas, ngunit hindi niya napansin si Rick na nagtatago sa likod ng isang palumpong. Ang T-Rex ay isa sa mga pinakasikat na mandaragit, ngunit hindi pa natin alam kung ito nga ba ang pinakamabagsik. Ang kagat nito ang pinakamalakas sa mundo at ang paningin nito ang nagbigay daan upang masundan nito ng eksakto ang kanyang biktima. Oo, ang mundo ay isang mapanganib na lugar noon. Umahan si Rick mula sa putik at natapakan ng isang uri ng boa constrictor. Ito pala ay buntot ng isang malaking Diplodocus na, hindi man lang napansin ng bisita, ay patuloy na gumagalaw. Kumapit si Rick sa balat at umakyat. Sinakihan niya ito na parang boss sa isang sinaunang kagubatan. Sa ibaba niya ay ang mga kawan ng mga herbivore at sa kalangitan ang mga lumilipad na anino ng mga sinaunang ibon. Ang mga dinosaur na Diplodocus ay kasing laki ng matataas na gusali, kumakain ng malalambot na dahon na may malaking puso na nagbobomba ng dugo sa kanilang mga ulo. Ang kanilang mahabang buntot ay nagsilbing sandata na may kakayahang humampas sa mga kaaway na parang isang letigo na maraming tonelada. Nang sumandal ang dinosaur sa tubig, nadulas at natamba si Rick. Bahagya siyang bumangon nang dumaan ng isang kawan ng mga Triceratops. Ang mga napakalaking dinosaur na may sungay na may mga butong frills ay gumagalaw ng dahan-dahan, humihinga ng mabigat. Hindi ito mga katang-isip na halimaw kundi mga totoong hayop na nanirahan dito sa ating planeta. Naniniwala ang mga siyentipiko na ginamit nila ang kanilang mga sungay hindi lamang para sa depensa kundi pati na rin para sa komunikasyon at ang mga frills ay maaaring matingkad ang kulay. Suminghal ang isa sa kanila at muling nagtago si Rick sa mga palumpong hanggang sa umalis ang kawan. Dalawang velociraptor ang lumabas mula sa mga puno, may balahibo, mabilis at maliksi. Para silang mga killer ostrich. Ang kanilang mga galaw ay magkakaugnay, ang kanilang mga kuko ay kurbado at ang kanilang mga titig ay matalim. Isa sa kanila ang humawak sa backpack ni Rick ngunit siya ay nakawala. Tumakbo si Rick, gumulong pababa at nagtago sa ilalim ng isang sagabal. Ang mga velociraptor ay hindi mga higanti ngunit sila ay nangangaso ng sama-sama at mapanganib. Sa gabi, nagsindi si Rick ng apoy, umaasang makapagpahinga, ngunit ang maliliit na nilalang na may 2 pedal ay palihim na lumapit sa apoy. Ito ay sina Compsognathus, maliksi, may ngipin at napakatyaga. Nagnanakaw sila ng pagkain, ang isa ay gumagapang papasok sa sapatos, ang isa naman ay humihila ng medyas. Natagpuan sila ng mga siyentipiko na may mga piraso ng pagkain sa kanilang mga tiyan, sila ay totoong maliliit na fry na nabuhay sa mundo ng Cretaceous. Si Compsognathus ay omnivorous at medyo matalino. Ikinumpas ni Rick ang kanyang mga braso at nananatiling gising hanggang umaga dahil sa kanila. Sa unang mga sinag ng bukang liwayway, nakarinig siya ng isang ingay. Ang mga pterosaurs ay pumailan lang sa kalangitan, sumisisid at nanghuhuli ng isda mula sa ilog. Bagamat madalas silang nalilito sa mga dinosaur, sila ay talagang isang natatanging grupo ng mga lumilipad na reptilya. Ang kanilang mga pakpak ay parang mga lumad sa isang pahabang daliri. Ang pinakamalalaki ay kasing laki ng mga eroplano. Ang isa sa kanila ay lumipad ng masyadong malapit at si Rick ay natamba ng isang bugso ng hangin. Gamulong siya sa mga palumpong habang ang mga anino ay patuloy na umiikot sa itaas niya. Gumapang si Rick palabas patungo sa isang latian at nagpas siyang dumaan sa isang shortcut. Pagkatapos lamang ng isang hakbang, lumubog siya hanggang baywang at naramdaman ng isang napakalaking bagay sa ilalim ng tubig. Ito ay isang Deinosuchus, isang sinaunang buwaya na kayang manghuli kahit ng mga dinosaur. Noon, ang daigdig ay hindi gaanong mapanganib sa tubig kaysa sa tuyong lupa. Si Rick na hindi naghihintay sa kanyang makakaharap ay nakawala mula sa putik at nahulog sa tuyong lupa. Naglakad siya palayo na pagtanto na kailangan niyang maging mas maingat mula rito. Hindi kalayuan sa ilog, nakakita siya ng isang pugad. Sa loob ay may mga sanggol at isang nasa hustong gulang na Psittacosaurus na nagpapakain sa kanila. Natigilan si Rick ngunit sandali lamang. Hindi ito ang pugad na hinahanap niya. Kailangan niyang umalis. Sa wakas, natagpuan niya ang tamang pugad, isang malaking kumpol ng mga itlog na may kumikislap na aparato sa gitna. Ito ang pugad ng isang Maiasaur, isang dinosauro na ang pangalan ay literal na nangangahulugang inang butiki. Gumawa siya ng mga pugad, tinaakpan ang mga ito ng mga dahon at pinakain pa ang mga sanggol, isang pambihira noon.
Palihim na lumapit si Rick ngunit nakarinig ng mga yabag. Bumalik ang Mayasaur at nanigas sa harap niya. Kinuha ni Rick ang aparato at tumakbo palayo. Halos hindi makalabas si Rick nang mapansin niya ang isang maliwanag na bahagi sa kalangitan na mabilis na lumalaki. Isa itong meteorite. Noon, hindi pa alam ng daigdig na malapit nang dumating ang pinakamalaking sakuna nito. Ito ang asteroid na bumangga sa planeta 66 na milyong taon na ang nakalilipas na nagdulot ng sunog, kadiliman at pagkalipol sa buong mundo. 3/4 ng lahat ng uri ng hayop at halos lahat ng dinosaur ay nawala. Lahat ng nasa paligid ay nagyelo, 1 minuto na lang ang natitira. Ang anino ng meteor ay bumabalot sa kagubatan. Lumapot ang hangin, dumilim ang langit. Ngunit sa huling sandali, isang portal ang bumukas. Tumakbo si Rick, tumalon at nawala. Sa sandaling iyon, isang kislap ang kumislap sa likuran niya. Bumalik si Rick sa ating panahon, marumi, may hawak na kaliskis at takot sa kanyang mga mata. Wala sa mga ito ang pantasya lamang. Ito ang kasaysayan ng ating planeta na muling binuo mula sa mga buto, bakas ng paa, pugad, at mga patong ng abo. Suportahan si Rick sa pamamagitan ng isang subscription na kaligtas siyang muli.